live din po tayo. Meron tayong listeners from Japan, kaubanan, mga Pilipino nato tig pamilya. Okay. Og nalipay ta nila, napoy pipila ka mensahe nila na dugay lagi daw kahit na. Start na daw tag-interview lagi. Bayo nila? Dahil kadali lang. Amo ba? Okay, Sir Pepe, mayong buntag, no? Mayong buntag, sir. Di na to pa ligoy-ligoy ka ba? Sa ta mismo sa punto nato na ginaingon, unsay katikaran mahitungod ni ining pagpatupad nga dapat standard helmet yun ang gamiton? Nagsugod ani according sa Republic Act 4109 or the Standards Law. Nga ang DTI, particularly ang Bureau of Product Standards, develop og Philippine National Standards. Nag-adapt po niya ang international standards actually sa definitions and specifications kaning mga test, kaning mga mandatory products nga mo undergo og testing, labels of products and services. So actually dili na ni helmet, sir. Dili na ni helmet actually. Daghan kayo nga mandatory products nga dapat moagi sa testing for them to certify standard gid siya. Nindot na ron sa Iran. Ato mag-isaran. Sige, sir. Go ahead. So particularly aning helmet, nakaingon din sa to ensure safety on motorcycle riders. Ang DTI Bureau of Product Standards has adopted Philippine National Standards BAR UNAC 22/2007 sa nagaingon nga uniform provisions concerning sa approval of protective helmets and their visors. Okay. For drivers and passengers of motorcycles. So dapat dalawa ang naka-helmet yun ani, sir. Di pwedeng isa lang. Appeal ang back ride sa motor. Okay. So ang kining Philippine National Standard sa helmet declared under the DTI nga Bureau of Product Standards na ay list of Philippine National Standards for mandatory certification. Bilista yun nila, ha? Ang kwan ani na ilistahan ani through Department Administrative Order number 10 series of 2008 og na-emphasize din to protect consumers, properties and businesses. Okay. Ang usapod nga element ni ani is or ang factor, ang DTI Bureau of Product Standards implements the product certification scheme sa pag-regulate sa mga produkto nga makaapekto sa kinabuhi na health and property. Correct. So, mani hinungdan karon dapat sertipikahan yun sa DTI. Kay ang basta it pertains to health and property. Health and property. Okay. And nakaingon po dito life. Number 1 din ang gimension. Life, health and property. Ayun, life, health and property. So ang DTI karon naga-require sa tanang manufacturers and importers of helmets to secure a Philippine standards license or an import commodity clearance prior to sale distribution of their products. Okay. So duha atong i-define ani dinhi. Ang product standards are those mandatory products nga gimanufacture din sa Pilipinas. Dapat ang ICC nga ning pasa sa standards mao ni tawag nga import commodity clearance. Okay. Kung dili na sa gikan sa Pilipinas, kung gikan abroad dapat na ICC. Like particularly sa tuang mga helmet karon, murag wala pa gyud nagamanufacture din sa Pilipinas. So mostly imported gani siya. So required nga na siya import commodity clearance. Na ICC. Pero halimbawa kung doon na dito sa Pilipinas gihimo, unsa dapat pangitaan na moselyo? Kung diri sa Pilipinas gihimo, so far sa among sa listahan wala pa man pod actually. Pero kung naa nagi maghimo, umuagi gyapon siya sa testing or laboratory testing sa Bureau of Product Standards para more or less ma-certify gyud ang iyang produkto nga standard gyud. Okay. What you can expect, dapat na po si selyo gikan sa DTI mismo. Actually ang product standards na siya mark good nga PS mark. PS Product Standards Mark. Okay. Mo na kalahian sa ICC. Okay, sir. Kung PS gani is manufactured good diri sa Pilipinas. So, ang ICC is gikan good sa gawas. Although naapoy scheme karon sa DTI
Bureau of Product Standards nga pwede na sila magkuan og product standards sila na muadto dito sa manufacturer mismo sa abroad. I-certify na nila dito. Okay. Kay siguro nakita po nila kung diri na ang produkto murag kuan ang produkto murag dapat continuous ko dapat ang channel sa pagdagan sa produkto kung ibaligya na gyud. So naay scheme po nila nga sila mismo nagadto na mismo sa on a particular country para i-certify nila or i-subject nila for testing ang ilahang mga produkto. Nanabay ko sa gipangalan ba ni mga particular brand? Actually dinhi sa poster nga among gipagawas or gi-distribute atong month of August. Aduna diri ang mga listahan na sa nakapasar sa testing sa Bureau of Product Standards or certified. Kompleto ni siya as of July 24, 2012. Mapilatan na, sir. Mapilatan. Wala na ako mahihap actually pero taghan na kayo. Ubay good. So ano ba, di maginato na may isa-isa tanan karon. Kung sa may maayo na asa sila ka kung impormasyon na sir nga na diya sila magbase silang palito no. Actually, mo ni aming distribute or disseminate para at least katong mga mupalit og mga helmets guided na sila sa brand pa lang daan. So may pang post sa mga establishment na actually gipang-post na mo sa establishments nga nagabaligya. And then sa LGUs, munisipyo ug city og katong strategic points nga makita sa mga tao. Gani naghimo pod mi og flyer nga gipanghatag pod sa among mga contractual nga staff nga kung naa sila masugatan nga motorsiklo ihatag dito para at least mag-guided sila kay so nindot pa gid mag-offer pa mi bilini mi ana i-announce na mo balik-balik. Libre na dyan na sa mismo sa ato. Nagkasalamat. Actually nagdala ko og materials para ibilin pod ko ibilin ako sa inyo. Salamat. Maudot. Kaubangbong, natay nabasa no sa katong gibasuhan ini nga maong paggamit sa standard helmets sa Republic Act, no? Nay gi-mention dito sir na month of August to December 31 ang ahensya sa DTI mag-inspection kini sa mga establishment nga gitawag og nagapamaligya nini nga maong helmets. Gibuhat naman ni karon sa DTI sir? Actually ang frequency sa among monitoring actually is regular. Okay. Ang amo ang kwan karon is nami interns mga extended actually sa 3 months katong previous extend na mo karon og 2 months tapod extended sila para more or less makatabang sa monitoring nga aspeto nga trabaho sa DTI. Okay. So ang kining helmet karon is one of the products nga ginamonitor. Actually dili lang karon previous pa ginamonitor na siya. Gani na instance na nga sa ubang probinsya mo gyapon na may confiscation na gani. In general sir, diri mismo sa Mati City no, sa atong syudad mismo, kumusta yung pag-monitor sir? Habay matindahan na kabaligyag diri standard? Actually prior sa mo ang pag-implementar aning RA 1005 gitawag na mo og meeting ang mga sellers sa dinhi sa Mati. Kay usually ang nagabaligya sa sumala sa among observation or nakitaan is diri sa Mati gyud. So gitawag namo ang mga tindahan, manag-iyag tindahan og kining appeal pod ang mga distributor or sellers pod sa motorcycles kay naa siya ginahatag nga murag free helmets sa ilahang mga customers. So with that venue kini nahitabo sa last August. So ang ilaha is naamagoy responsibility ang sellers and kaning motorcycle dealers nga dapat ang ilang ihatag or ibaligya ng mga helmets dapat standard ganun siya. Katong requirements sa standards ng ICC gani ang dili lang sa sticker tan-awon kung ma-determine ang standard kung standard bagyod ang imong paliton nga helmets. Tan-awon pud nimo or mo request ka sa nagbaligya or business establishments nga nagabaligya og helmets naa sila'y dapat import commodity clearance nga certificate.
Xerox kay dapat ang supplier hatagan nila ang ilang dealers nga reference nila to kadto nga certificate nag-contain og series og ICC numbers. I-check nimo karon dito sa imong ICC sticker number kung nabagid dito sa ICC certificate. Okay. Raise na siya kay ingon ani manggod kung mag-testing ang Bureau of Product Standards ibutang nato pila ka units, ibutang nato 50,000 units nga helmets. Then ding pasar gyud na siya. So tagaan nila og ICC stickers sa maong number of units 50,000 pod ang ilahang i-issue. So dili gud siya dapat nga mawad-an og sticker pagbaligya na didto sa tindahan. Protection na nga para di mapeke ang ICC. Yes. Okay. Protection na. Follow-up question, sir. Nag-result man ka nga inyong gipatawag no ang mga sealers and then ang mga dealers sa mga motorcycle diri sa dakbayan sa Helmet. mga sila. Pila unsa ba ya sanction, sir, under sa Republic Act kanang 1054 ba na? Nga Republic Act unsay sanction sa mga sealers o dealers nining mga helmets nga mosupak sa gihapon? Sumala or base sa RA 10054 ang helmet law nakabutang dinhi any seller and or dealer found selling motorcycle helmets without the PS katong product standards or ICC mark shall be punished with a fine of not less than 10,000 pesos but not more than 20,000 pesos. Agay. Pwede na 19,000. Langan. Less than. Ako pod isumpay sa tao nga dili mo gamit. Standard na helmet. Yan, okay. Ato na lang basahon sa provision kayo sa Yan. Ako, amo ko helmet. Ingon ani. Any person who uses itong mo gamit, sells and distributes substandard motorcycle helmets that do not bear the PS or ICC mark shall be punished with a fine of first offense. First offense. Sila, sir? Not less than 3,000 pesos. Agoy. Second offense, 5,000 pesos. Not less than 5. Second offense, gimension di 5,000 good ang ibutang. Uy, sa to pa dili na Not less than 5. So, mo ni ang mga fines or penalties. Okay. Napoy isa diri kung imuhang i-tamper, Ayoy. i-alter, tampering, alteration, forgery, and imitation of the PS. ba? Nanapay PS o ICC ba? Nagyapoy ko na ni kayo. tamperan Siyempre, mo. naman ko yung mga genius kayo pod nga mga tampering, alteration, forgery, Tawagan na sir kay Maruri. and imitation of the PS and ICC marks on the helmets shall be punished with a fine of not less than 10,000 but not more than 20,000 pesos. Sakita So na sa parehas kanay. gyapon dito sa penalty dito sa seller or dealer nga nagabaligya o dili standard nga helmets. Walay kulong ni Zat kaning mga nagadila ni. Ano penalty ra? Penalty ra ang naka contain dire sa Pero kapala provisions. sir kung tanaw na to kung kinabuhi na makalasaan tungod sa ila pag deal na dapat pamriso na no. Mao lagi Diba? tong ang purpose actually sa motorcycle helmet law is kaning to secure. Dapat. Ginaingon. Kinabuhi ko na. To secure the safety of or motorcycle drivers and their passengers Yun. from injurious effects of fatal or life-threatening accidents and crashes. Yan. Daghan naman tag nakita ani nga nang disgrasya. Daan. Nang disgrasya sa motor. So kini siya is ang actually ang objective pod sa maong balaod ang helmet law. Sir, pwede ta maka-mention pipila ka mga brand sir. Naman kay listahan da. Pwede ta ka-mention bisa mga pulo lang na ato i-enumerate ba? Ang Magalang idea. base dire sa gihatag nga listahan ang mga maong brand kani siya Bolts Victory ang kanani Hoy, Volts. Wish G Aero X Ben-2 AGB
space, crown, vacant, tanked, murag past tense, no? Index, sparks, yuhe, yema, GDR, Exol, power cycle, transcycle, GPX, MRC, studs, GLF, welang, og uban pa. Nagaman doy sir. Tinagana kada pa lang gani mo na mention. Ang noon ang kwanda ni nga brand nga daghan pud ang importer ani is actually ang index. Ang problema ko dani sir, og pikion na pod. Ang advice namo sa actually na nagadto pag yapon sa opisina nga nakapalit og bag-o nga isunod na mo na brand. Problema piki. Naay mga tawag ani nga gina request namo sila or gina-advise namo katong mopalit nga kung pwede mo mangayagod og resibo. Okay. Para more or less kung naay problema unya naay way na siya nga pwede na siya as consumer complaints later. Ayun. Makita gyud tong iyang sticker nga dili gyud dili siya standard. Okay. So dapat mga yung resibo sir. May resibo. Di ba tanawa matabangan pang BIR ni. Okay, kaubang Bong, naay mangutana nato live karon. Kaubang Michael, no? Sige, sir, sige. palihog kog tao ding atong kanser. Para madungog niyo mo sir. Okay, naay ato ang kauban karon diri sa ato ang programang Tapatan gikan sa gawas. Kaubang Michael. Ay buntag. Okay, may buntag kaya kaninyo. Nangata karon sa gawas nga bahin din andi ang sa kamotrista nga ato kauban karon. Kasi ko na to, sir. Marvin. Si Marvin, doon siya ay kamay na lang na sa atong DDA personal. Sige, Marvin. Hello. Okay. Morning. Hello. Sige po. Mga tanong lang po bahay namin sa helmet, sir ba? Oo. Kasi ako magbumotor, i-renew na ako kara 1 month ni in sa 1. Siyempre magsugod man ni sa Enero. Pag-renewal ba na, aking lang sa helmet na request. Actually, ang ganing sa renewal dito sa LTO, wala ilabot ang helmet. No? Sa DTI lang na isang katong mahulog lang gyapon na, sir, nga manghula manguban og helmet ko. Ikaso, sana. Wala may provision. Wala may provision sa na correspond dito sa pag-renew. Muna pinakagwapo yun. Di ba? Nindot na nindot nga suggestion. Helmet mo, correspond po dito. Wala doon kay helmet na gamit. Kay ang upan na pa magulam-ulam. Nindot Wala lang gyapon. Just please lang gyapon. So pag ang upan magpa-ICC lagi, mangulam to ICC. We'll take it as good advice, no? Ikan sa atong mismo sa Marvin. Salamat kayo. Ato nang ipabot po. Nainig-ring nyo to nila. May kapo naman na, sir. ang kwan lang ani good is ang deadline sa sticker sa mga helmets is karong December 31st. So ang actually ni siya is na extend from July, extend August, extend na po September, and then finally na-extend na po og December 31. So I don't know kung napag-extension nga paghimuon ni kay mugikan man gyud ni siya dito sa kauluhan. What do you mean? Dapat magpa-sticker sila. Ano mga helmet nila? Okay, ang deadline gyud is kutom na lang gyud siya sa December 31. So ang enforcement gyud full enforcement is karong January 1st gyud. Okay. Salamat. Sir Marvin, napay pangunta na. Ano po, sir? Saan? Kini mga klase sa helmet, sir. Kay kabalo pa yata diri kataghan kay mga paligya nga wabi kabalo sa motorista. Wabi kabalo sa klase ka helmet na mo paliton para maparesto na mo sa DTI na mapunta ng sticker ICC. Dire, kabalo ka naman ron sa panahon pag nag-helmet ni mo rin matapon sa ulo. Balik na yun. Palit na na yun. Muta na pagmedya sa DTI sa ingtungdan kung sa mga klase sa helmet na nakita na itong ilang ibutang papel na may mga brand sa helmet na sa magkabasa o katong mga uban nga wala magkabalo na dissemination information sir na maputang yun na medyo dako-dako yun okay, sige kaya tindahan sa helmet para kita nga katong na maligya nga katong helmet na dili na yun dapat pwede na ito nila ikupiskar. Kaya siyempre, ang tao
trabaho mo, yun na, required ang helmet na ICC, di mo palit ka. Pag abutin mo sa DTI, dili manit pwede. So, gaya, di ba, sir, magagasto na tama, bisang barato lang. Warta na lang ang magasto. Okay, sir. Kailangan na information ng parte, sir. Bali, ang information dissemination namo is heavy or massive actually kay ang aside pang posters nga gipang post namo diya sa nagabaligya dito sa public market, dito sa mga matao nga lugar. And aduna po may communication sa mga local government units sa mga city and municipalities na tabangan ang DTI sa pag-disseminate sa ilang constituents para aning kaning balaod. And likewise, nagsulat po mi dito sa Department of Education patabang mi sa information dissemination more or less especially sa ilang secondary schools, high schools. Yan tubag lagi na, sir. Mabuhaton yung massive ang information dissemination. So tama po ito suggestion yun. Okay? Mamali unya nakatag palit. Ang to be sure good, kung na time pwede mo naman to sa office para to check kung wala gud sila nakitaan nga poster or information nga katong mga brands nga dapat mao gid to ang ilang paliton kay mo naman to ang nakapasar gyud sa testing or standards. After paliton pabuta ka pang sticker sa DTI. Dili na necessary kay katong gipalit naman nimo nga bag-o karon is na naman gyud dapat nakapilit nga sticker. Naay atong dungagan tong iyang giingon ba? Kay iyang gipasabot kanang nakuha na sir. Ini bang nakapalit na and then walay ICC. And then moadto sa DTI, tanawon dito ang brand. Unsa may atong i-advise siguro ani sir? Pangayoon ba nila ang resibo sa tindahan? Pwede ba niya ibalik dito kung in kaso walay ICC? Doon na instance nga naitabo, no? Ngadto sa office, nagpalit siya og bag-ong helmet. So, naapod siya gihata ginoon nga proof nga dito siya nagpalit. No? So, since bago among i-advisean siya nga baliki ang tindahan, kay dapat ang nagbaligi ani nga tindahan, dapat na siya sticker. So, kung wala siya sticker, as consumer na kay katungod sa pagreklamo. Sir Marvin, napay pagutan na. Hello, sir. Sige. Ang pinakagwapo siguro ani sa tanang mga tindahan diri sa Mati kay naamang gyud diri na maligya sa mga helmet nga murag dili mo pasar sa standard. Sa ICC sa DTI. Siyempre, ang DTI na gyud mo liok na para ang tao dili mapalaw. Okay. Guwapo na nga suggestion. Pinakagwapo, sir, Rob. Mayo nga suggestion na. Siyempre, pag ato sa tindera, palit pa ng helmet. Ngayon, dayan ay, dili na pwede. So, dili mo gani. Kaya siguro, dili ba siguro lain nga sila na yun matuwa ng mga tindahan na maligyan helmet na naagid dili ka, mga barato na ba yun? Dali na tayo. Palit ko na yun. Para dili pa magpalaw-palaw kay ang negosyo na ba? Mayroon ay, pwede na. Isa pa, mutake pag-oras. Okay. Ngayon na nga suggestion, Marvin, and actually ginahin mo na monitoring prior pa sa implementation aning RA sa our helmet law. Nanami regular monitoring actually sa mga produkto. So gani every now and then ginabalik-balikan pud namang tindahan para to check para base gunyag na pwedeng abot nga bagong stocks na karon nga wala pa nga supposed to be ang hinumduman pod sa papalit nga dapat nakapilit na daan ang sticker dito sa helmet. Kung naay karton ang uban mang pod nga produkto dito nila ginabutang sa iyahang package or karton. So nabagid dapat dito sa iyang pero mas kwan gyud nga naa siya dito daan sa iyahang helmet. Ayaw nyo butas karton dito sa helmet yun. Sa helmet god kay kung alam mo, suot ang karton. Pero kung naa dito sa karton, kuhaon na nila, ibutan nila sa kong helmet kay wala mo pasara kong helmet. ang nasa karton actually katong lain lang ang mga produkto. Kay dili man to required nga tanawon tong protection lang to siya. Pero ang helmet mandatory gud nga na kapilit gud sa dito sa helmet. Para sa sir kay kining advice si Sir Marvin ato ning nato i-take for granted ato ipaabot pod. Okay. Salamat. Sir Marvin, salamat kayo. Salamat kayo. Thank you so much. Thank you. Abang Michael? Okay, sa gawas, kapan si Marvin.
ngalan sa Muse Radio, Michael Amodok, reporting. Salamat kayo, no? Dapat pangutan na dito sa kuan mismo, dito sa text line na to. Good morning, Sir Bong. Nakita ko sa mga driver, kahit na may mga helmet, hindi naman sinusuot. Okay. Ang tubag ana, abinin mo Kabang Bong, nang dito na, nagbabalik na. Si Bimbo Lazaro. Di na bago sa DTI. Di na bago. Actually, ang wearing of helmet, nakalodge ni siya dito sa LTO. Ang enforcement. Ang kuha lang sa DTI, sikat tong pag-identify or pag-determine kung standard ba Ako lang kong advice sa mga tricycle driver, ay na mag-helmet. Lain na po na ako. Nakulbaan ko ito tricycle driver, pati ko. Sir, salamat kayo. Joke ko na ito. Seryoso kayo. Okay lang, sir. Kining padayon na to Kabang Bong, no? Ang paghisgutan ni kay kabalo ka ang information ba para sa mga katawan, tama tong giingon ka ganin ni Sir Marvin nga mahinayak ang mga katawhan sa pagpalit dining mga dili standard nga mga helmets sama nako, no? Di man kita palit ko dili standard karon punta di mo ta pwede gud mo mention ko ma'am nan ngamingon ta diri mo palitan ng tindahan na po gaya na wa mo sila bayad advertisement pero kung bayad ang service kana advertise pas kay ko na may mo magita nga diha standard gud alangan Nay atong makita Kabang Bong sir. Napay atong nakita di lang nato hingan na asa nga tindahan pero nakasulod ta naaidagan nilang mga stock karon sa mga helmet. Siguro balikan nato kay kadto pa man tong murag 2 weeks nang milabay. Nadalis mate. Exclusive. Kita ta dili gyapon standard ang ilang gipamaligya. Pero ay gud unsa buhaton ninyo ana sir? Pagtan-awon nyo nga naay baligyan dili standard. Kung ibase nato sa ubang produkto nga amo ang na-confiscate. Na-confiscation man gud ani. Hanggoy, confiscation ani. So, ang katong produkto, not helmet, no? Aduna na mga confiscation nga nahimo pud namo. Pero wala pa mo ka-try sa helmet. Ang helmet is so far wala pa. Pero kung posible niyo buhaton sir. Posible gihapon kay kung ma-determine gyud nga dili siya standard, that means na-confiscation nga may tabo. Agoy. Ay kamahala na. Nakaingon naman din ang kaning mga penalties, fines or penalties nga giingon. So, can we expect sir na as days goes by, buhaton niya o maka-expect ba may kung doon nag dili standard, ma-confiscate na to? Yes. Gani ang katong uban nga kuan is before katong confiscated nga mga products gi-subject for destruction na namo katong mga. Actually, daghan mohatag lang mi og listahan katong mandatory products nga moagi gyud og standards or mopasar sa product standards. Okay, sir. Follow-up nga pangutana pa. Ang DTI ba kung mag-inspection, di ba ni magpahibalo sa mga establishment? Surprise ba niya? Surprise good na siya. Okay. Surprise good na siya. Paminaw mo. Surprise na. So maning abas ikuan din ang mga pinalangga, so meaning sorpresa gani yung matawag sorpresa kung nakabalo sila. So sa man sir, pag inspect po ninyo ani sir, kinsa may mga na mag-uban ani? Actually nami provincial monitoring and enforcement team. Okay. Mo sila composed og 5 katao. Naka-uniform, no? Yes, of course. Mag-monitor me is with uniform and complete ID. Para actually required good na siya. Ano sir, para maiwasan po ng commotion na kintahay, pag anto ninyo sir, bawan doon ay substandard dito. Basic diretso po dayon mo ilog kung sa may kuan na may procedure na i-follow, na may warning pa unsa ba? Actually, explain po namo sa tag-iya, tagtungod nga kung ang produkto is dili na siya standard. Okay. So, naay mga documents nga papirmahan namo pod or i-comply namo or i-fill up para ang mismong owner sa establishments or tindahan mo pirma pod siya or mo conform pod siya. Okay. And then adunay of course sealing katong mga confiscated nga items. Naay sealing na siya nga mao to kanang murag tape gyapon na siya, murag i-tape na siya. Tapos naigamit karon sa DTI. Kanang inyong kumpiskahon. Para ang kumpiskahon namo. Basta gibaligya balik. Ay sale yun. Pero usually kung kuan is ginadala namo sa office. Okay, sir. Siguro sir, mas sa man destroy. Destroy namo i-subject lang namo og destruction and then
pero dili dayon distraction kay naman po'y proseso. Okay, sir. Na po'y proseso na siya nga i-comply para at least before sa Basin distraction. day tuod wala sila ICC pero pasado sa standard wala na check. Posible ba na? Actually, ang mga produkto, ang uban nga produkto nga base sa mo ang experience sa monitoring na produkto nga wala gyoy ICC mark. Pero usahay makaproduce man sila og kanang tawag nga ICC certificate. Okay. Ang the only thing wala gid sila mahatagi og kaning tawag nga Sticker. Sticker. Okay. So ginakuha namo, ginawarningan namo sa kuan until such time og pero still namo gyapon to siya. Still gyapon namo to siya. Wala may ICC palanglitan sticker. og dili nimo ma-produce siyempre namo puti usahay consideration pod sa tindahan kay of course ka balawang punta nga negosyo gud na siya. Kay namo pa sige pakita nga isang requirement which is okay man punto. Pero duha among pangitaon ang sticker o katong ICC certificate. So kung ingon siya o sige sir ikaw lang namo ni comply namo na within a week balikan namo to within a week na ang sticker okay na to siya. Gi-check na mo dito sa tawagan katong iyang certificate nga naagi dito ang series sa number sa sticker okay na siya. So hindi pa din mabala ka mga dealer. Muna po yung due process. Yan. Pero kung wala gyud siya mapakita, that's the time good nga wala na pasayloa wala na ikuan gyud sa kay substandard gyud na siya kung wala gyud kay mapakita gyud nga dokumento. Siguro kaubang bong na may team sa mag-inspection, no? Katong ingon nimo kagani sir nga 5 ka person. Siguro atong ika-suggest nato sa DTI labi na kang sir karon nga ubanon ang news review, no? Alangan. Ubanon sa aning nga kwan? Na media ba? Kami media. man ta mabuhat na para after po na ma-report dahil nato. Ma-report nato dahil. And dato yung mga pinalaga ma-assist dahil nato ang situation. Pwede ba na sir? Posible ba? Okay na sir, mayo na nga suggestion. Ikuan lang namo pod, i-schedule lang namo. I-coordinate mo, kamuray makaibalo later kung unsa gid nga kuan. Wala ka sir, kay kamera po yung masayod. Ginama sila po yung balon. Diba? Yes, tabang po na. Nai-concern na kaubang bong, no? Kaya gingon ni sir kaganiha nga dili lang kini naga-concentrate og helmets lang, no? Bisan pa sa ubang mga produkto. Sama sa na ako'y pangutana. Yan. Happy tamang Pasko, sir. Kaning mga kuan, sir? Kaning mga Christmas lights? Yes. Actually, ang kuan ani is magsugod na may karong bulana. Kay bear na gud. Kay bear naman usually makita naman nato nga nanay display. Pero warningan na mo ng tindahan because kining Christmas lights na gyud ni na confiscate sa una. Yan nakamulta. Di na magad-ingon gamay ra ang multa. So kaluoy po din taon nga kana ra imong baligya unya mamultahan pa gyud ka. Wa na gyud kay kunani. So kami nagtanaw po sa protection man gud ginaingon, no? Nga kung panalitan ang imong produkto nga Christmas lights is substandards kinahanglan gud na siya i-confiscate. Mao man ay hinungdan sa mga sunog actually. Yan. Panahon sa Pasko. Usa sa mga hinungdan. Sir, unsa imong reaction sir? Naay ubay dugay-dugay na ni nahinumduman ako karon kaubang bong. Mayo. Unsa imong reaction ni ining murag reklamo ni sa DTI na giatbang at bang kuno sa opisina sa DTI naa dinhay na maligya og mga pirated nga mga CDs. Unsa imong kuan ni sir? Sa apil ba ni? Apil ba ni sa under DTI? Actually, ang kuan namo is under sa optical media board. Okay. Ang problema, wala optical media board dire. Yan. Kay ang murag reklamo manggod nga atong nadawat, murag diha sa DTI ang ginanako nako nga magpaabot lang mog time nga ma-invite namo sa among programa ang DTI. Okay. So klaro ba sir karon? Okay, para dili makuha ng office sa DTI. Kay katong confiscations manggod nga katong makita nato sa TV, ang katong kuan is optical media board. Ang produkto man is lahi ang jurisdiction. DTI for example, lahi ang jurisdiction. Ang optical media board lahi ang jurisdiction. Ngayon So ang agriculture products of course ingon na po dito sa DA. Sa to pa kining mga pirated sir, mga CDs wala na ni labot sa DTI. Ang dili CD ang among labot lang is katong player. Murag BCD, standard gyapon na siya. So na-monitor na namo diyan sa akbang namo nga namo kuan po sa ilahang kuan. O anay labot ang kuan kay bastig mo. Dili pa niyo na ako si Borbillion.
Borbil sa Ronald Ricketts sa meron. Nakita nindot po. Sir, salamat kayo sa mga oras, sir. Ganahan niyo ko kay dagan mig naibalaan karon. Pero kaubangbong kabalo ka na ay nagsulti nato nga naging sila nga mas maayo unta diha sa Muse Radio kung dunay program ang DTI. Labing mayo. Explore na muna among i-discuss with our sa management yan. sa bagyod kay usually kung kaning naman gyud dapat supposed to be nga murag funding for kung napagaling pero yan. mao po na among problema usahay kaning Unsa na yung problema? Funding, sir? Funding sa ana nga butang? kanang amuang kuan ba kanang amuang kuan Sa Muse Radio, sir, lahi. okay. Ang among ipangita dire information dissemination jud. Okay. So we will be giving you time without any funding at all. Basta mo programa mo, ang among punto, kamo magsipag lang mo ani, nag-aalam mo time para mag-experience tao. Yan. Okay, sir. So Basig ma-consider ninyo na, inyo gunawaan na ang bayad. Ako na mismo mystery ko mga Arnel. Muna kalahi basta na ang general manager sir. Dili, ang punto ni Ana, ang importante, ang tao masayod. Yan. Okay. Information. Ang tao masayod. Kaya magsigirat ako na nagkwarta ka uban, ako di nakatabang sa katawan. Sigirat padato, Ana, warabatan na dato. magpasalamat pud mi sir sa maong oportunidad. Ako nagkaroon, sir. On the air man ginatog i-offer ni. Inadaaman ni sa DTI Idris Mati nga, welcome ang Muse Radio alang nila. Huwag may naglaro. Yes, sir. Sige, sir. Okay. Tapos, unta, makonsider kay kung dili pa mo program, i-opera na nato live on the air, hamatingan ang tao. Uy, kaya ko din sila ulo. Pero kung doon na ilaan na budget, Alabing Mayo. Pero wala pa. Dili babag ang budget. Di pa ba lang. Alang sa paghatag ng informasyon. Sige lang sir, ikuha natin Lami na pa, siya. sir, kay impos sa mga ni January. January. So, dapat paspasan nato ni. Ito baga itong pangutanan ni Marvin kaniya. Tinod na. Mas mapaspasan, sir. Naitime sa una sir sa DTI, memro man ta sa wala pa irisa kung pangan dito sa konsumo mati. Sa konsumo mati. Iris na pati ako. Okay na program ta kaniya to mahito mo na ni sa DTI. Membro man na sir. Amo ba? Actually, ang konsumo mati actually is active pagyapon. Tungod sa pagkuan ni Santa Kitara deadway na. si Mr. Onisimo Sunggahid. Gani ang natay National Consumers Congress dito sa Manila. So ang kada probinsya gihatagan og usa ka slot mo join dito sa National Consumers Congress kay ang atoang Consumer Month is October actually. So magsugod na pud tag celebrar sa maong Consumer Month. Okay. So Unsa na bulan sir? October. Next month. Next month. So doon na tayo mga activities po nga giline up. Of course, ang first day is katong motorcade para more or less i-bandilyo sa publiko na Balagin mo na sir. mag-communicate lang yan sila. Okay. Mayo. So, gwapo tayo masadyo sa gawanan. Ito ng buhaton mga igala. Pwede man ang konsumo mati mismo balik sa ere. Yan, pwede. Sila mismo. Dagan kayong salamat na sir nga oportunidad. Iba talaga dito sa Muse Radio. Kasi wala rin namang kabayaran ang malaman ng tao ano man tama. Yan. Kasi naniniwala ko kami dito na pagka-inform yung tao, di wala masyadong sakit ang ulo. Yan. Maluoy po tayo nga matay tungkol sa helmet na substandard ka, Marnel. Munang wag ko magbahay nga atandim na to ang general manager. Nakahanap. Sir, salamat kayo, sir. Okay. Ay, paminawa na si Arnel kay. Si Sir Pepe. Sir Pepe, ano mo tayo? Sir, basi na kay mensahe itong katawan namin. So, sa mga tigpaminaw sa Muse Radio, daghang salamat sa inyong oras sa pagpaminaw sa maong radyo ug kini makita namong usa ka oportunidad nga offer pod nga makahatag mi og usa ka avenue nga makahatag og impormasyon. Yes, sir. Particularly karon kaning butang lang nato nga hot issue kaning helmet. Yes, sir. So sa management kang Sir Bong si Arnel, magpasalamat ko sa ilang sa higayon nga gidawat ko diri karon sa radyo sa ilang radio room. Sa ilang programa sa paghatag po namo sa pagsidya unsay mga kalihukan sa DTI karon.
pwede ganin sir, ato i-take the chance din karon na nag-promote mo about helmet. Mas labing Mayo, sunod semana na ba sila madunggan na batani para information dili mawala ba. Pwede po sir, pwede po. Pwede ko na to, depende po sa schedule nga ihatag mo sa mo. Yes sir, sir. Mag-agad lang po mo sa schedule niyo. Unyang hapon pa balon ta mo ipadto na ko si Arnel dito, kinsa ba si Michael ba. To inform DTI nga mo nang orasa mo na adlaw no. Yan. Para matagaan siya labaw nindot. Nindot kayo na sir nga higayon kay actually dili lang pud sa helmet naka-concentrate sa karon no. Regulatory function na siya pero aduna pa yung mga gwapong mga programa po pwede po na mo i-share. Like for example kaning mga programa may tungod aning mga small and medium enterprises na. Correct. Kay mo man ay mga tig palambo bagyapon mo sa kanang gusto mag-exhibit ng mga produkto nila. Diba? DTI mo na. Actually, karon is to sila karon sa Manila katong trade promotion officer namo kay na may trade exhibit dito sa Manila karon. 1 week na siya. So gani sa sunod makatabang tana ka Bangbong and then sa sunod siguro kaya ako manggunitan din ha. Nga kanang timbangan ng bayan ba wala pa gyud. Actually, ang timbangan ng bayan na ay gibutang diya sa kung dinhi sa Mati, gimount nila nga before pero i-check po na mo karon kung daot na akong interview dito sa paligid. Ando sa DTI na no? No, ang timbangan ng bayan, ang timbangan actually is under sa Treasurer's Office. Nag-balance na siya sa Treasurer's Office. Ang amuang role is kung magtawag sila og operation timbangan. Yan. Mo-assist lang pud mi. Ay kabalo naman sa sir kanang ginata price monitoring. Importante kayo. Ang price monitoring is weekly actually ang ginahimo namo price monitoring. It's supposed to be monthly lang na siya pero extra effort na lang among ginahimo nga kaning weekly because naman punta katong Egypt nga interns. Ang Egypt is expanded government internship program. So aduna tayo na extend karon nga tulo ka staff until October. Okay. So sila makatabang po dani. So Sir Pepe, we can expect more from DTI. Yan. As what we have said, we're also very much willing to help you in propagating the information. Tabang yun mi. Yes sir Bong, salamat kayo. At least mahatag na mo sa publiko po dun sa ginahimo namo kay usahay tungod sa pagkahambol pod sa usa ka office di mahibal-an sa iyang ginahimo nga murag sama ng mga tao diya sa office na ara sa sulod pero actually gid daw ta na sir pagkanin pila ra pod mi. Pero ang among staff is province wide ang iyang scope. Gani ang trainings to na pod karon sa Boston ang trainings. Kay actually anawa nanay ni ko nindot bitaw ng may program ang DTI. Pareha sa Davao para aware mga consumers kung sa illegal paliton labi na sa mga lights. Agree sila. Salamat kayo ni mo. Siyempre kay padung naman ko December, atay mahibalo di ay. Pagabot atong December, ang DTI magpadala na to. Regalo siyempre kabalo ka naman ha. Sir Bebe, may mundag. Last word kayo sir sa atong katawan. So again dakong pasalamat na akong Sir Bong ug Sir Arnel sa paghatag sa okay gayon sa DTI karon nga makalingkod din sa ilahang programa. Yes sir. Og hinaut-on ta mo-continue aning partnership. Yes sir. Partnership with DTI and News DXGC in particular. Ug nalipay ko pagtaron na ako sa DXGC is ako apod initial JC. Initial pod nako so mura pod Sa una sini mo sir? Kalub. Murag na feel at home ko dayon. Ako ama ng istasyon. Joke lang. Salamat sir, pwede man karon lang. So salamat Sir Bong sa imong pan ninyo din sa inyong programa and bugnaw pod kayo sa inyong nalay mali aning buntaga sir wagi naghatag mo kape ron. Sige lang sir. Kailangan ko ani ron. Di na naman konti kape sir kay taas na daw ang kwan. Pero salamat Sir Pepe sa time niya information board. Unta makakauban naman dito for the coming days pagyan. Yes sir, salamat. Magkuan lang mi sa inyong suporta po. Yes sir. Count me sa inyong support. Okay. So daghang salamat kayo. Okay.
Ayan, mga kababayan, niyo po na pakinggan, Sir Pepe Calov, Karumbuntaga, gikan mismo sa Department of Trade and Industry, DTI, dito po sila Damatis, probinsya ng Davao Oriental. Napakinggan po niyo ba't mga impormasyon at kung mayroon kayong mga katanungan, maaari po kayo mag-text sa amin, pwede namin i-relay mga kababayan, at asahan po ninyo ang programa ng DTI susunod po sa Miss Radio para po naman lalo natin mapag-alaman ang ating karapatan bilang mamimili at ang dapat natin bilhin. Lalo pa sa usapin ng helmet, dapat hindi substandard, dapat standard. At mapalapit ang Kapaskuhan, lalo na po doon sa mga binibentang Christmas lights. At ulitin po natin mga kababayan, walang kinalaman ng DTI sa mga peking CDs na binibenta sapagkat yung under ng OMB. Ayan. Ayaw po naman magbabalik makalipas lamang ang ilang paalala manatili nakaantabay sa Muse Radio. This type check was brought to you by John Cycle Barnes, a motorcycle parts retailer and shop with expert mechanics located at Matiao fronting Santo Niño School. For more details, visit John Cycle Barnes and look for Madam Janet. Tangkad talino, sigurado sa Top Teens Multivitamins. Nasayod ba mo na kinahanglan ang saktong vitamins and minerals sa lawas sa tao? Ilabi na sa inyong mga teenagers nga aktibo kaayo sa adlaw-adlaw nga activities. Aron masiguro ang brain development, pagtangkad ug kanunay healthy ang lawas. Inom og Top Teens Multivitamins kada adlaw. Kay ang Top Teens Multivitamins kumpleto sa vitamins and minerals nga mulig-on sa ilang immune system batok sa mga sakit-sakit. Top Teens Multivitamins siguradong hayag ang kaugmaon sa imong anak. Busa ginahagit namo kamo sa pagpainom sa inyong teenager og usa ka kapsula matag adlaw una matulog sa gabi ug mamatikdan ang dakong kausaban. Padayon lang sa pagpainom alang sa siguradong growth and development sa imong teenager. Top Teens Multivitamins available sa tanang mga butika. Tangkad talino, sigurado sa Top Teens Multivitamins. Top Kids Multivitamins. Choice ni Mader sa batang top performer. Sigurisang inahan sa panglawan sa anak. Aron sa eskwelahan, maayo ang performance. Gani dako ang pasalamat ni Sheila Perez sa Top Kids Multivitamins. Kay sa pag-inom sa iyang mga anak, gana ng mangaon ug aktibo na sab sa school. Narinig ko sa radyo ang Top Kids Multivitamins. Tinatry ko sa kanya. Tapos napansin ko may gana siyang kumain, active na siya sa school activities at maaga na siyang natutulog. Kaya try nyo ang Top Kids Multivitamins. Ang Top Kids Multivitamins, dunay pinakataas na CGF content na makapagtangkad sa inyong anak. First and only sodium ascorbate ug non-acidic vitamin C. Kompleto ug taas ang dosage sa vitamins and minerals na makaprotekta batok sa mga sakit ug makapagana sa kaon. Fortified with DHA alang sa brain development. Inom usa ka kutsara sa nag-edad usa hangtod 12 ka tuig una matulog sa gabi. Top Kids Multivitamins available sa tanang mga butika. Hay, ang init-init sa bahay. Mainit na naman ang ulo ko. Mag-aircon ka kasi. Air condition. Di po ba hindi maganda sa kalusugan natin ang palaging naka-aircon? Hindi. Dahil sa couple air conditioner ay marami tayong benepisyo. Tulad na lamang na ito hindi nakakasira ng ating ozone layer at makakatipid pa tayo ng 50% savings sa ating mga power consumption. Wow, that's pretty cool. Isaan ba natin matatagpuan ang couple air conditioner dito sa Mati? Napakadali naman ang tanong nyo. Ang couple air conditioner matatagpuan dyan lamang sa may Doña Rosa Street, Mati City, Davao Oriental. Para sa kadagdagang impormasyon, tumawag lang po sa telepono 811-5319 o di ka sa cellphone numbers 0910-3407-596, 0916-5462-297 at 0932-6401-887. At natin lamang si Mr. Ulysses L. Caballero, ang manager. Kaya sa couple air conditioner na tayo. Couple Air Conditioner, maximum cooling comfort and convenience. Kaya mag-couple ka na. Dito sa Sunod ng Mati, ang UL Repcon and Allied Services ay siyang authorized dealer and installer ng couple air conditioner. Couple saves energy. Be healthy. Go green. Go Couple. Quantum Ener Plus Capsule.
Ngayon sa lawas, malay mo yung resulta sa sobrang pagpanarbaho. Sa maligurhilyo nga pagpanapas, karagkak ang trabaho. Hinungdan ang oras niya sa pamilya, ilabi na kay misis, apetado. Umayo na lang kinibak, kiniog Erythros Capsule. Kalikod sa tuwot, iyan ang nabati. Ay, amigo, ako nga nag-advise nga mag-usara ko sa Enerplus Capsule. Tiging tilawan ko man pagkatapos. Maayo nga akong pumatyag kasi abot ko sa balay. Gusto ko nga makadodogsing na sasawahon ko kaya di dawla ang kakapoy. Tungod sa Enerplus, nagbago gimana nga akong tuwod kag sige adlaw-adlaw trabaho Salamat ko sa Enerplus garantisado Ang Erythros Capsule makatabang sa maayong blood circulation, nakapataas sa libido ug sex drive, dugang kusog ug resistensya sa lawas. Girekomenda ang pag-inom og duha ka kapsula. Una ang labing-labing Erythros Capsule, available sa mga butika. We mean not only to satisfy your dears, but also gives you good health. Only here at East Coast Purified Drinking Water. East Coast Purified Drinking Water, located at Madam Mata City. East Coast Purified Drinking Water. Visit beside at Phoenix Gasoline Station and look for Sir Akin Matayab and Rainier Jimenez. Lay down the moon, play the song and music till you die. Till you die, yeah. Broadcasting live from Upper Salazar, Mati City. Province of Davao Oriental. This is DXJC Music, please. 92.7 News FM. News FM. Mismo. Good morning, Mati City. Tomorrow, 92.7 News Radio. Isang himpilan. Ibisita si City Mayor Michelle Rabat sa Malacanang at Masaya ni Kani DILT. At ang pinagsanig na balita at musika. Pinagsanig na balita at musika. Ito ang DXJC 92.7 News FM. Mismo. Tapatan. Balik na sa atong tulumanon, mga higala, tapatan sa gihapon na inyong magkauban ining buntaga Arnel Malindo, Gormester Halang o kauban na to ang atong partner, si Kaubang Bong Martinez. Salamat kayo. Mag-ura kita na mag-interview sa DTI Personal, Sir Pepe Calo, mga pinalangga karabuntaga. Mag-expect na Kaubang Arnel for more development, for more information to be given sa mga tawan. O doon ay makonsentrate about nag-text sa itong mga higala. Kaning sa helmet. Tanaw nila mga pinalangga kay sige na magpasotog helmet. Ginagamit na noon sa mga riding in tandem. Ang Marnel, no? Kasi na-report. Na-report ato na sa live report. Standby sa mga pinalangga. News Radio. Live report. Nawato na ang report gikan sa gawas sa atong kaubanan si Kaubang Jomre Vergara. Kaubang Jomre, go ahead. Kaubang Jomre, go ahead. Ay, putek na kasama rin, kasama mo. Okay. Kita karoon din na Gikas Police Station din. Ganyan ang kadlaon, usag ka balay ang gilungkap. Ya, dapat sa mga katitor. Natanan rin sa pulisan, ang mga balay, ikawatan kinit, kung nawala niya ang cellphone at 30-10. O sa mga kasama niya, kita ka, ano na mga importante nga, na mga documents, o dokumento. Inungdan nga, yan, kinigipatala dito sa pulisan. Kinsa nagpatala, Kaubang Jomre? Ako din nabutan kung kinsang panato, pangalan, kung dito mo na huwag nagkaw kini. Mga nagpatala, importante lang daw nga, napatala siya dito nga, nakawatan siya. Oo. Nga may bilang pangalan. Kasi nakalimot siya sa pangalan? Piso. Pangalan dito ba? Okay, piso juga Kaubang Jomre na ko ba? Ha? Huwag yung gibuta ang pangalan, nagpa-blatter-blatter pa mo. Ha? Katawanan mo na yung tabuan eh. Mora na nagpa-blatter waingan. Ha? Habi na lang nga, nako. Sa oras niya? Kasama Jomre, binuhay mo. Binuhay natin ang diwa ng people power. Tinawa. People power na may nabuhay. Ay, Kaubang Jomre. Oras nga pinalaga, 22 minutos, wala ba alas 8 ka puntagan. Baka oras sa mga
Katong oras atong kaniyos may gabubuton sa Tita Bino sa restaurant. Ang restaurant ang masa na ni dinhi sa atong Dakbayan sa Bati karon. Siyempre, ang CMC Hardware, ang hardware ng masa na sa may Limatok. Kahumot pa lang sa Tita Venus Cabarnel, busog na ka. Busog na. Sudaan na. Oh, sabot pa o pakaunon pa ka. Naalangan. Labaw nindot. Kung katuloy nga mga nangita karon ha, tulo ka mga eksperto sa pag-spray. Nakakaroon nangita ang Daltons Enterprises, mga higala, tulo ka tao ang ilang ikinahanglan kompleto sa mga benepisyo o adlaw-adlaw ang sweldo. Pangitaalaman ko ninyo diri sa Sibianan, sa Muse Radio, kay dalon tamo dito sa Daltons Enterprises. Ato nangita, Glote Pod, Cabarnel, sa may Martinez Subdivision, mga pinalangga, kani, titulado na, napanatituluan na, 400 square meters kapin, mga pinalangga, way balay, pero atbang sa Aquastar. Dapat news kalsada mga pinalangga. Ha? Luti na. House and lot. House. Wala. Luti lang. Worth 300,000 mga pinalangga. Kung interesado mo, pakita ako. Pero kayo balay, ikaw mga Arnel, Capitol. Pero balay lang, wala luti. House and lot. House and lot na. 2 million pesos. Abi na ko og balay raway lot. Up and down ang balat. Ang balay. Ang balay. Nakumbay naman na ako ang... Murag sa ubusan na nakasulat ya. Ano saman? Mga kabataan sa edukasyon, asin suka. Ha? Libre sa pamanday. Ipapaminaw diyan ni Commander pagkatoy-toy. Asa ka doon? Kamusta na yung mga taga-Bangol? Mga pinalangga. Bangol dito. Tarragona din, ha? Tarragona. Bantog na nang isog si Mayor dito. Apat, asa na ka itong ipadalas Malacanang? Nasa Agoro. Wala pa. Ha? Nasangit pa. Nasangit pa. Habang Arnel, balikan nato ng pipila kayo sa mga pinalangga. Nag-iskot ka kaubang Bong, no? Nag-iskot ka ba o Bangol ba? Nag-isgot kag Bangol. Abi ni mo, nainomduman ako. Abi ni mo kaubang Bong. Ang tubig manggod, no kining tubig ba? Nako naibalaan sa akong amigo. May gining natay amigo nga gitugahan sa kaalam nga langiton. Kala. Kaalam nga langiton ba? Kay amigo ni kuan ni Lito Labra. Kinsa. Si Commander Bulkit. No. Commander Bulkit man gid tawag daw nila. Niya, mamay ingon niya. Muni nga doon na day tulo ka klase kaubang Bong sa gitawag og movement sa tubig. Muning bantayan sa mga higala nato karon nga nas kabukiran. Ilabi na dinas may Bangol. Ikabalo ka kaubang Bong, ang yuta day diha lahi sa yuta sa mga lugar. Ano man? Kay ang yuta din ha medyo balason no? Sumasa tong mga na-interview nga gikan dito balason. Unya dili para sa mas diwalwal nga gahi gyud mo nang magahimo pa sila unsa pa ilang himuon dito sa lalom kay gahi gyud siya kay batuman pero din humo no na mga porsyon diya humo no sumala sa atong mga nakuhaan og interview kaubang Bong na itulo ka mga movement ning tubig no nga mubuhos di ay no ay gitawag nila og kining adsorption no. Absorption. Yan. Na ay ang pasabotan na pag-ulan nga moabsorba sa yuta. Mutuhop gyud sa yuta, no? Na ay mutuhop gyud sa yuta. Unya mo ni siya ang mukutkut dito sa yuta gyud. Okay. No? And then number 2, ini gitawag og ad man to. Ab na pudi. Absorption. Yan. Manang ikaw mo pronounce. Yan. Ay, barok na. Kasi pasabotan sa absorption. Ang number 1, adsorption. And then number 2, absorption. Yan. Pagdali, mahal ba yun na? Kuha siya, kanabang subsupon niyang tubig. Agoy. Mo na absorb. Absorb. I-absorb niya ang tubig sa lalom. Tapos, pag i-absorb niya ang tubig sa lalom, moto siya mo bihok ang yuta. Agoy. Kaya i-absorb man niya. Yan. Unya ang ikatulo, ugma na nato ihatag. Para na yatangan itong mga bisin. Tangin ninyo ugma. Ay, di ka Mr. Halang ba? Yan, noong sa pamanday. Tumitinan ko niyo.
Sabi na akong nanay katulad Katulog ba na? adsorption and absorption. Yan. Ang adsorption, mutuop siya sa yuta. Yan. Ang absorption, iyang suyupon ang yuta. Tubig. Tubig. Gikan sa yuta. Suyupon sa yuta ang tubig. Yan. Okay. Manang, basta magsuroy-suroy ganita, mabuta dito kang Commander Bulkit. Makakuha kita o kalam nga lang ito. Kalam nga lang ito. Nindot. Salamat sa kalam. Mag-uma na. Duha ko di kapalid. Amo ba? Duha kapalid ni. Kung mo abot pa ka og alas 11 karon, mao man ni. No. Guton pa ba alas 11? Katong sa kadlaw nakigihatag nga kuan. Nakigihatag nga tawag ani. Kanang blind item. Karon mag-blind item na punta. Diba? Nakainom ka nga doon na kay blind item, diba? Ha? Ano sa mga gusto mo ipadayon? Sunod ano? Narpa ko bago. Bago na po? Bago na po. Ng blind item? Mo ba? Bago na po. Sige, bago na po. Bago na po, ha? Bago na po. Sa kining usa ka politiko. Ayaw panganli, ha? Hindi na ko panganlan. Ayaw panganli. Nahapit ng eleksyon, magpatawag na po. Mga pastor. Ano mga pastor gina? Nga naman gina patawag ng mga pastor ay? Sabi. Doon na po ay mahitabong bidding. Bidding? Usap na si bidding na? Mga na ang politiko. Anak ko ay 150,000. Alang sa kinsa nga grupo. Ang gusto makakabot ani padaghan naman ng membro. Mana na sa ako na ako 30 ka membro. Sige, ako 40 ka, 40. Na, kinsa man ni? Ang pinakdagan ko man mo makukuha ato budget. Ana nang birada dia. Paano na tingala ko tong pastor lang kung kailangan. Bisag dili membro ang kunon, ma. Laga. Mangkon ha? Text mo, basahon ko. Pino mo na jowa. Ninang. Ayaw mo na. Awas na, kaya numdum ko sir mo kung asisanan niya sa una. Pag kinaka na ng jowa na kayo, magdalag merinda. Moron na broadcaster nga dili kuan. Dili tawagan ni kawanan. Dili ulit. Magpasagat? Tinood na. Maluoy na siya ganang mga kuan. So pagmingon sila nga bakbakiran ni. Pwede man matutudid sa karon sa kuan? Basta. Office sa kuan NCIP. Sino ba dayo? Sa karon Talag. Mura na siya Secretary General. Diyosa. Ang Diyosa ng kagandahan. Alaga ka na sa kata na magkita ning urbaning tell me if you want me. He will find the days to come, Ma'am Joanna, no? Magpamina mga pinasa, nagpamina nato na, bisa sa mga ron, mabot sa pagsibya. Kapan nato kapanel, karamutaga, Pizza Treat. Hamlin na sila karon sa Marisal Street, beside lamang sa Metro Bank, Batang City. Pizza Treat, the affordable and delicious pizza in the city, kapanel. Kung sa pizza, palit kayo na Pizza Treat. Yung pinakabagong kuwan ba? Mo din nga nagdaso